Nagsimula ang pelikula kay Dre Parker, isang American teen na lumipat sa China kasama ang nanay niyang si Sherry, para maghanap ng mas magandang buhay. Wala silang alam sa lengguwahe o kultura ng bansa. Habang nasa eroplano, sinubukan ni Dre mag-aral ng Mandarin pero hirap siya. Pagdating nila sa apartment, na-disappoint siya kasi pati SpongeBob ay nasa Chinese. Si Sherry naman, sumubok maligo pero sira ang heater, kaya inutusan si Dre na hanapin ang maintenance guy na si Mr. Han. Nung nahanap na niya, binaliwala lang siya nito habang nanghuhuli ng langaw gamit ang chopsticks. Habang gumagala si Dre, nakilala niya si Harry, isa ring English speaker, at naging kaibigan niya. Nung araw na yun, nakita niya si Miying, isang violinist, at tinangkang kausapin. Mukhang may gusto rin si Miying sa kanya, pero biglang dumating si Chen, isang lokal na bully, at binugbog si Dre. Kinabukasan, tinagpan ni Dre ang pasa niya gamit ang make-up bago pumasok sa school. Doon, nalaman niyang classmates niya pala sina Miying at Sheng. Pag-uwi, nakita ni Mr. Han si Dre na nagpe-practice ng kung fu mula sa TV. Tinuruan niya si Dre kung paano buksan ang mainit na tubig, pero hindi siya pinansin, kaya tinamaan siya ni Mr. Han ng takip ng toothpaste, sobrang accurate. Habang tumatagal, napapansin ni Dre na may feelings siya para kay Miying. Isang araw, nakita niya itong nagpa-practice para sa violin audition. Biglang dumating ulit si Cheng at binuli siya, sinabing layuan si Miying. Sa family trip nila sa Forbidden City, nakita ni Dre ang madaming kabataan na nagpa-practice ng kung fu. Nang naglibot siya, nalaman niyang bihasa pala si Cheng sa martial arts. Na-intimidate siya at sinabing gusto na niyang umuwi. Doon na niya sinabi sa nanay niya na ayaw na niya sa China at sinisisi niya ito sa paglipat nila. Kinabukasan, matapos ang school trip, nagplano si Dre ng paghihiganti. Sinundan niya si Cheng at ang barkada nito, at binuhusan sila ng maruming tubig. Galit na galit ang grupo at hinabol siya sa buong syudad. Matapos ang mahabang habulan, natrap si Dre sa isang eskinita. Tinangkang tumakas pero pinatumba siya ni Cheng, at binugbog siya ng grupo. Bago pa man ibigay ni Cheng ang final na suntok, biglang dumating si Mr. Han at hinawakan ang pulso niya. Kalma lang si Mr. Han at sinabihan silang umuwi, pero sinubukan pa rin siyang sipain ni Cheng. Madali lang niya itong na-block. Sa gulat ng lahat, lumabas na bihasa pala sa kung fu si Mr. Han. Hindi man siya nanuntok, naiwasan niya lahat ng atake, kaya ang mga bully sila ang nagkasakitan. Umatras din ang grupo at umalis. Dinala ni Mr. Han si Dre pauwi at ginamot gamit ang tradisyonal na fire couple. Nakiusap si Dre na turuan siya ng kung fu, pero tumanggi si Mr. Han sa simula. Kalaunan, dinala niya si Dre sa Fighting Dragon Academy para makipag-ayos kina Cheng at sa teacher nitong si Master Lee, isang istriktong coach na nagtuturo ng walang awang pakikipaglaban. Tinanggihan nila ang peace offer, at gusto pang ipalaban si Dre o si Mr. Han kay Cheng. Umalis na lang sila, pero napansin ni Mr. Han ang poster ng isang kung fu tournament. Doon niya minungkahi na doon na lang nila patunayan kung sino ang mas magaling. Tinanggap ito ni Master Lee. Nagulat si Dre nang malamang kailangan niyang lumaban kay Cheng at iba pang fighters sa tournament. Pinaliwanag ni Mr. Han na ang tunay na kung fu ay hindi tungkol sa pananakit, kundi sa disiplina at kontrol. Nangakong tuturuan niya si Dre ng totoong kung fu. Excited si Dre, kaya agad siyang nagpunta sa bahay ni Mr. Han para simulan ng training. Pero laking gulat niya na ang unang training ay paulit-ulit lang na pagbitin at pagbuhat ng jacket. Naiinis siya at hindi agad na gets na tinuturuan siya ng disiplina at tamang galaw. Lumipas ang mga araw, tuloy pa rin ang paulit-ulit na training kahit na umuulan. Sa isang araw, dumalaw si Sherry at nagyayang pumunta sila sa Shishi Festival. Doon nakita ulit ni Dre si Miying at nanood sila ng performance. Inimbitahan ni Dre si Miying sa tournament, at nangakong pupunta rin siya sa audition nito. Habang nagkakakwentuhan, ibinunyag ni Mr. Han kay Sherry na tinatawag niyang Xiao Dre, ang anak niya, ang unang estudyante niyang tinuruan ng kung fu. Isang araw, nagsawa si Dre sa training at napikon. Sinabing gusto na niyang tumigil at sinabihan si Mr. Han na parang wala naman siyang alam sa totoong kung fu. Malungkot si Mr. Han, pero pinakita niya kay Dre kung para saan talaga ang training.
Nang atakihin siya ni Mr. Han, kusang nailagan ni Dre ang mga suntok, na di niya alam ay natutunan niya na pala sa simpleng jacket drills. Pinaliwanag ni Mr. Han na ang kung fu ay nasa lahat ng bagay, kahit sa simpleng kilos tulad ng pagbitin ng jacket. Simula noon, lumalim ang respeto ni Dre kay Mr. Han. Kinabukasan, dinala ni Mr. Han si Dre sa isang templo sa Wudang Mountain, doon siya dati nag-aral ng kung fu. Habang nandoon, napanood ni Dre ang mga nakakamanghang martial arts moves, kabilang ang isang babae na kinokontrol ang ahas gamit lang ang dahan-daw ang galaw ng ulo. Namangha si Dre sa disiplina at ganda ng sining. Pagdating nila sa Dragon Well, pinainom siya ni Mr. Han ng tubig, simbolong mas malalim na koneksyon niya sa kung fu. Mula noon, naging mas intense ang training ni Dre, tinutukan ang focus, lakas, at flexibility. Habang lumilipas ang panahon, gumanda ang katawan at galaw ni Dre. Binigyan siya ni Mr. Han ng day off. Ginamit niya ito para yayain si Miying gumala. Nag-enjoy sila at pinakita ni Miying ang galing niya sa pagsayaw, na impressed si Dre. Biglang nakatanggap ng tawag si Miying, ngayon na pala ang audition niya. Sinundo siya ng tatay niya at muntik na siyang malate. Palihim na sumunod si Dre at pinanood ang performance niya. Sa kasamaang palad, hindi boto ang magulang ni Miying kay Dre, at pinagbabawalan na siya nitong makipagkita sa kanya. Malungkot na bumalik si Dre sa bahay ni Mr. Han at nadatnaan itong lasing at winawasak ang lumang kotse. Doon nalaman ni Dre na anibersaryo pala ng aksidenteng ikinasawi ng asawa at anak ni Mr. Han. Inamin ng matanda na hanggang ngayon, hindi pa niya mapatawad ang sarili niya. Para tulungan siya, hinila siya ni Dre palayo sa kotse at hinimok siyang ituloy ang buhay. Dahil dito, mas ginanahan si Dre na mag-training at gustong-gusto na niyang manalo sa tournament para mapasaya si Mr. Han. Pagkalipas ng ilang linggo ng matinding ensayo, sinabi ni Mr. Han na handa na si Dre. Dinala niya ito sa tournament venue at binigyan ng Bruce Lee style na uniforme para maboost ang confidence. Kinagabihan, pumunta si Dre sa bahay nila Miying at humingi ng tawad sa tatay nito gamit ang Mandarin. Na-touch ang tatay sa respeto niya at pumayag na manood si Miying sa laban ni Dre. Dumating na ang araw ng tournament. Puno ang venue ng tao, at halatang magagaling ang mga kalaban. Sa unang laban, hindi pa sanay si Dre sa rules kaya aksidenteng lumabas siya sa ring, nabawasan agad ng puntos. Pero sa sumunod na round, nakuha niya ang rhythm niya at naipanalo ang laban. Habang tumutuloy ang tournament, ang mga lalaki mula sa Fighting Dragon Academy ay patuloy na uma-advance. Si Cheng ay madaling tinalo ang isang kalaban na nakaasul na uniforme at siya ang unang nakarating sa Grand Final. Sa kabilang side ng bracket, si Dre naman ay nanalo sa ilang matitinding laban at umabot sa semifinals, kung saan makakalaban niya ang isa sa mga pinakamahuhusay na fighter ng Academy, si Liang. Bago magsimula ang laban, inutusan ni Master Lee si Liang na saktan si Dre, kahit na magresulta ito sa pagkakadisqualify niya. Kahit na nagdududa, sumunod si Liang sa utos. Sa laban, binaliwala ni Liang ang mga patakaran at tinutok ang mga palo sa binti ni Dre. Malubha ang pinsala ni Dre, at pagkatapos siyang suriin ng doktor ng tournament, sinabi nitong hindi na siya pwedeng magpatuloy, bagamat siya'y nakarating na sa final. Habang naghihintay si Cheng ng pagkakataon na makuha ang tropeo dahil sa pagkatalo ni Dre, nagmakaawa si Dre kay Mr. Han na matulungan siya. Bagamat nag-aalala at takot sa kaligtasan ni Dre, pumayag si Mr. Han at ginamit ang traditional fire cupping method para gamutin ang binti ni Dre. Pagkatapos ng ilang sandali, bumalik si Dre sa arena na pilit naglalakad at nagulat ang mga manunood. Nagsimula ang Grand Final. Nag-dominate si Cheng sa unang round, itinulak si Dre palabas ng ring at nakakuha ng isang puntos. Pero nag-recover si Dre sa pangalawang round, at dahil sa pagsusumikap, nakuha niya ang 2-1 na lamang. Ayon sa inaasahan, muling gumamit ng maruruming galaw si Cheng, at nag-focus sa pile na binti ni Dre. Ginawa ni Cheng ang isang malakas na flying kick na tumama sa binti ni Dre, dahilan para siya ay matalo at matemba. Nanalo si Cheng sa round na ito, kaya't naging tabla ang score. Sa deciding round, nagdesisyon si Dre na ipagpatuloy ang laban, kahit na nakatayo na lang siya sa isang binti. Naalala niya ang babaeng nakikita niyang kinokontrol ang ahas sa Wudang Mountain gamit ang mga galaw ng kanyang ulo.
Inisip niyang gayahin ang mga malumanay at hindi inaasahang galaw nito. Na-i-underestimate siya ni Cheng at mabilis na sinalakay si Dre, ngunit nang hindi inaasahan, ginawa ni Dre ang overhead kick at tinamaan si Cheng sa mukha. Natumba si Cheng at hindi na nakabangon. Idineklara si Dre bilang kampiyon ng tournament. Sa isang bihirang sandali ng pagpapakumbaba at respeto, nilapitan ni Cheng si Dre at iniabot ang tropeo sa kanya. Ang iba pang mga estudyante mula sa Fighting Dragon Academy ay yumuko kay Mr. Han, na tinanggap ang kanilang paggalang sa kanyang kahusayan at karunungan. At dito na matatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhin tingnan ang iba pang recap videos at mag-subscribe para sa iba pang content. Mag-iwan ng komento sa ibaba, at magkita-kita tayo sa susunod na video.